ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahal na ang lupa sa Metro Manila. Kaya nagsulputan na ang mga kondominium bilang alternatibong tirahan. May mga amenities itong pwedeng ma-enjoy tulad ng swimming pool at gym, kaya marami ang naiingganyong manirahan dito. Kahit pa nga mag-condo sharing. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang tumira sa isang condo? Dear Papa Dudut, ako po si Ruby at naisipan ko pong sumulat sa inyo kasi tingin ko ay kailangan ng mga kabarangay na nakikinig sa programa ninyo na maging babala ang naging karanasan ko, lalo na sa mga kababaihan. May pagkakamali po akong nagawa sa buhay na pinagsisisihan ko at gusto kong hindi ito maulit sa ibang tao, Papa Dudut. Meron po akong boyfriend si Harold, matagal na po kaming mag-on at nakapag-decide po kami na mag-live-in, lalo na at pareho namang kaming may trabaho sa call center. Pareho kaming agent na dalawa, Papa Dudut, pero magkaiba lang kami ng kumpanya. Nagkikita lamang kami pagkatapos ng shift namin. Naghahanap kami ng mga murang paupahan sa QC na malapit lang sa pinagtatrabahuhan namin. Kaso'y sobrang mahal ng mga renta. Parang hindi kaya talaga sa budget pero may nakita kaming condo sharing. Sabi namin sa isa't isa na eto ay pwede naming tignan. Kinontak namin yung nag-post at pinuntahan ang condo unit. Maganda ang unit, malinis, at tiyak na magkakaroon kami ng peace of mind para makapagpahinga pagkatapos ng work. Yon ang nasa utak namin ni Harold. May 2 room ang condo, ang isang room ay may umuupa rin na isang pamilya. At magiging common area namin ang sala, kusina at banyo. Sa tingin namin ay hindi naman kami magkakaproblema sa ganitong klase ng setup. Nasa pakikisalamuha lang naman yan. Ang concern namin ay makatipid kami sa renta. At secured pa ang mga gamit namin dahil walang magnanakaw tulad ng nangyari sa akin noong tumira ako sa isang boarding house, Papa Dudut. Nakakamura ka nga pero mapapamura ka rin kapag ninakawan ka na. Sabi ni Harold sa akin na kaya namin ang buhay live-in basta't magtulungan lamang para sa future. Baka makabili na talaga kami ng unit namin o makapagpatayo sa probinsya ng bahay namin at doon na kami titira. Hindi na kami mamamasukan. Magnenegosyo na lamang kami. Masarap pa rin mamuhay sa probinsya dahil sariwang hangin at makakabili ka pa ng fresh na gulay at pati isda kapag malapit lang sa dagat tulad sa probinsya namin sa Zambales. Pero maganda na rin ang nakahanap kami ng condo sharing. Dito kami bubuo ng magandang memory bilang partner. Sabi namin sa isa't isa na dapat naming patibayin ang aming pagmamahalan at sana'y darating ang araw na magpapakasal na rin kami para legit na ang pagiging mag-asawa namin. Hindi ko makakalimutan ang araw noon na nakilala namin ang magiging kakondo share namin sa unit. Walang iba kundi si Jake, Papa Dudut. Hi! Hello! Kayo siguro sina Ruby at Harold? Oo, kami nga. Ikaw si… Jake. Ako si Jake. Pasok kayo. Salamat. Maganda tong unit, mayaman yung may-ari. Napaayos niya. Ako nga pala mga kasama nyo dito. Sinabihan ako ng may-ari na darating kayo ngayon. Nung nag-viewing kayo nitong unit, wala ako nun. Nasa school ako. May program kasi yung anak ko nun.
Ay, welcome nga pala sa inyo. Kumuha kayo nitong cookies. Gusto nyo ba ng kape o juice? Ang bait mo naman, may pa-cookies pa. Salamat ha, nag-abala ka pa. Wala yun, maliit na bagay. Sabi ko nga mas okay na magkakilala na tayo agad para walang ilangan. Sana maging magkasundo tayong tatlo. Sana nga. Kabado pa nga kami kanina kasi hindi namin alam kung anong klaseng housemate ang makakasama namin. Pero mukhang mabait ka naman. Nako, mabait talaga ako. Pagtulog. Biro lang. Taga saan probinsya pala kayo? Zambales. Kayo po? Sa South ako, Albay. Ang layo nyo pala. Oo, medyo. Pero dito na ako napadpad. Masaya kami kasi mabait ang makaka-condo share namin. Pero seryoso, gusto ko lang ng maayos na samahan dito. Yung tipong pamilya na rin ang turingan natin. Tama, ganun din ang hanap namin bro. Peaceful na tirahan. Tsaka makakatipid at makakaipon. Ang mahal kasi ng renta dito sa Manila. Oo, iba talaga dito sa Metro Manila. And speaking of pamilya, remind ko lang kayo ha. Yung anak kong si Liam, baka may araw na makulit yung bata kaya pagpasensyaan nyo na. Mabait naman yun pero alam nyo na, bata. Tahimik lang siya ngayon kasi naglalaro lang sa kwarto. Busy sa tablet niya. Ay, ganyan na ang mga bata ngayon. Natutuwa na sa tablet at cellphone. Pero kapag magkaanak tayo, gusto ko walang ganyan ha. Okay yan na patakaran bro. Yung kaso kasi ng anak ko, wala siyang kalaro. Kaya hinayaan ko na mag-tablet kasi nga dito kami sa condo nakatira. Yun lang bro. Nasaan nga palang asawa mo? Nasa Dubai, OFW. Nagtatrabaho sa hotel doon. Ako naman work from home kaya ako ang nag-aalaga kay Liam. Kaya pasensya na talaga kayo kung minsan maririnig niyo siyang kumakanta o sumisigaw habang naglalaro. Tulad nga na sabi ko kanina, bata eh. Ayos lang yun. Mas mabuti na yung masaya ang bahay kaysa sobrang tahimik. Tama. At least may bata nakakagaan ng vibes. Salamat kinakabahan nga ako kasi baka maabala kayo. Pero kung may problema, sabihin niyo lang. Ganun din kami bro. Sabihin mo lang kung may sablay kami. Oo, halimbawa maingay kami. O may bisita, heads up ka namin. Maganda yan, maraming salamat. Ay, nga pala, mahilig ba kayo sa kape? May espresso machine ako sa kitchen. Gamitin niyo lang kung kailan niyo gusto. Ayos yan. Coffee is life bro. Totoo. Ay, same. Grabe, mukhang magka-vibes tayo dito. Yun talaga ang goal, yung magkaroon ng magandang vibes dito sa unit. By the way, may house rules din pala ako naisip. Pero mga simple lang, tulad ng schedule ng paglilinis, yung mga ganon. Walang problema sa amin yun. Mas okay nga yung may sistema para iwas gulo. Agree. Ayoko rin ng kalat, lalo na sa common area. Tsaka kung meron kayong special request, sabihan nyo lang ako. Ayoko na magkaroon tayo ng tampuhan dito. Thank you po. Wala yun. O siya, hindi ko na kayo aabalahin. Kung kailangan nyo ng tulong mag-ayos, nandito lang ako. Huwag kayong mahiyang katukin ako sa kwarto ko, ha? Tsaka gamitin nyo lang yung amenities dito, pool, gym, para hindi sayang. Salamat talaga Jake. Iba ka bro. Hindi kami sanay na ganito ka-welcoming ang housemate. Oo nga, buti na lang ikaw ang kasama namin. Pareho tayong swerte. Sige Jake, salamat ulit. Mag-aayos muna kami ng gamit sa room pero babalik kami dito mamaya para magkape. Simula nang lumipat kami sa kondo, ang dami kong natutunan tungkol sa independent living. Akala ko noon ay simple lamang basta may tirahan ay okay na. Pero hindi pala ganon kadali lalo na pagdating sa gastusin. Ang pinakaunang reality check, tubig, papadudot. Grabe. Sobrang mahal pala ng bayad dito. Yun pala hindi pa nakakonvert sa residential rate ang billing namin. Kaya pang commercial pa rin ang singil. Imagine mo yun halos doble ang binabayaran namin kesa sa normal na household. Kaya kahit gaano ko ka-enjoy ang maligo ng matagal ay kailangan ko nang mag-adjust. Konting banlaw, konting tipid. Bukod sa issue ng tubig ay may isa pa akong natutunang mahalagang bahagi ng condo life. Ang pakikisama sa ka-condo share. Si Jake na kasama namin sa unit ay parang resident advisor namin. Hindi siya masungit pero consistent ang paalala niya sa mga do's and don'ts. Minsan ay may papaisip ako na grabe si Jake sa mga pagre-remind.
Pero naalala ko rin yung araw na naiwan ko palang nakabukas ang gripo sa kitchen at siyang nakapansin. Buti na lamang at naagapan, kung hindi baka lumobo pa lalo ang water bill namin. Kailangan naming makaipon ni Harold kasi gusto rin namin talagang makasal. Ang life sa condo ay parang mini version ng real world. May mga responsibilities, adjustments at pakikisama. Kailangan ng disiplina lalo na sa budget at utilities. Pero higit sa lahat mahalaga ang respeto at komunikasyon sa mga kasama mo. Sa huli, masarap din sa pakiramdam na natututo kang maging responsable habang may natatagpuan kang bagong pamilya sa ibang tahanan. Pero habang tumatagal ay may iba akong nararamdaman kay Jake. Parang chinachansingan na niya ako o sobrang feeling close niya lamang, pero nasa boundary na siya ng awkwardness, Papa Dudut. Oh, Ruby. Nasaan si Harold? Nasa trabaho na. Night shift siya. Baliktad kami ng oras ng pasok. Good. Ano po yon? Wala. Sabi ko, ikaw lang pala naiwan ngayon. Oo, ganun na nga. Kumusta naman pagsasama niyong dalawa? Okay naman? Opo, getting stronger. Bakit po? Wala lang, curious lang. Tagal niyo na rin ha? Forever na ba kayong dalawa? Gusto kong siya na. Gusto kong matupad yung mga dreams namin. Bakit ganyan po ang mukha niyo, Jake? Parang may duda ka. Hindi naman sa ganun, pero alam mo yun, minsan kasi akala mo forever na tapos biglang hindi pala. Ang pessimistic mo naman. Magiging okay ang takbo ng relasyon namin ni Harold. Naniniwala ako dyan. Eto tanong lang masaya ka ba talaga sa kanya? Di ba nung isang araw lang nag-away kayo? Yun. Konting hindi pagkakaunawaan lang. Normal lang naman yun. Kayo ba ng asawa mo hindi nag-aaway? Teka lang po, bakit ba parang ang dami mong tanong tungkol sa amin? May gusto ka bang sabihin? Wala, ano ka ba? Nag-uusap lang tayo. Hindi ba pwedeng mag-usap ang magka-condo share? Ganito kasi yun. Minsan iniisip ko, paano kaya kung ibang choices yung ginawa natin? Paano kung hindi kayo ni Harold? Paano kaya kung single ako? What if? What if ano? Ayoko sa what if. Masaya na ako kay Harold. Excuse me, papasok na ako sa room namin. Ruby, sandali lang. Bitiwan niyo po ako, Jake. Wag. Teka lang naman. Nararamdaman kong pinopormahan mo ako pag wala si Harold Please, gusto kong maging magandang samahan natin dito sa condo. May Harold na ako, alam mo yon. Tsaka, may asawa ka na. May anak kayo, si Liam. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Pero wala naman dito yung asawa ko ngayon. 'Di ba? Jake, hindi mo pwedeng sabihin yan kahit biro Hindi ako nagbibiro. Hindi mo ba nararamdaman? Laging may something kapag nagkikita tayo. Oo, aaminin ko. Pinopormahan kita. Hindi ko maipaliwanag pero parang may parte na ng pagkatao ko na hinahanap-hanap ka. Tigilan mo ko. Huwag mo na akong guluhin, pwede ba? Pwede kitang isumbong kay Harold o sa may-ari ng kondo. Ruby, hindi ko intensyon na manggulo. Pero aminado ako. Nung una kitang nakita, gandang-ganda na talaga ako sa'yo. Jake, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Pero malinaw ang sakin. Ayaw kong magkasala. Please, wag mo naman tong gawin sa asawa mo at sa anak mo. At hindi ako kaladkaring babae. Ruby, hindi mo ba ako pwedeng magustuhan? Ayaw mo ba yung itsura ko? Wala ba akong pag-asa sa'yo? Hindi na dapat natin pag-usapan to dahil wala. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Wala namang makakaalam kung hindi natin ipapaalam. 'Di ba? Jake, I really feel awkward now. Pwede bang bitiwan mo ng kamay ko? Baka may magawa pa ako Sorry. Pero sabihan mo lang ako kung sakali. Tama na. Hindi kita gusto at wala akong balak na gustuhin ka. Pwede bang pagtuunan mo na lang ng pansin yung anak mo? My gosh! Bakit ba kami lumipat dito kung meron palang tulad mo na mukhang manyakis? Ang sakit mo naman magsalita. Hindi naman ako ganun. Hindi ako manyakis, hindi kita minanyak. Gusto lang talaga kita. Nagbakasakali lang ako.
Pero sige, titigilan na kita. Sorry. Sige na, wag mo na ako ilagay sa sitwasyon na pwede mong pagsisihan. Nirerespeto kita. Nirerespeto ka namin ni Harold. Sana respetuhin mo rin kami. Akala ko ay hindi na uulitin ni Jake sa akin yon, Papa Dudut. Pero patuloy pa rin niya akong pinopormahan. Ang hirap kasi ng sitwasyon, kakondo share namin siya kaya hindi ko talaga maiwasang makasama siya palagi. At kapag wala si Harold ay napapansin ko na parang nag-aabang talaga siya ng pagkakataon na mas solo ako. May mga sandaling bigla na lamang lalapit si Jake sa akin, maglalambing at magbibitaw ng mga biro na parang may kahulugan. Ang awkward lalo na kapag tinitignan niya ako ng matagal at ngumingiti ng tipid. Yung tipong may ibig sabihin na hindi niya sinasabi. Ang mas mahirap pa ay hindi ko masabi-sabi kay Harold ang mga nangyayari. Natatakot akong magmukhang ako pa yung may mali o baka hindi maniwala si Harold at isipin niyang ako ang nagbibigay ng motibo. Kaya pinipili ko na lamang na manahimik kahit pa unti-unti na akong nababalisa. Saka mahirap ngang maghanap ng marerentahang maayos ang facility at medyo mura kasi nga sa condo share ay hati kami sa lahat. Pero habang tumatagal ay mas lalong nagiging mahirap pigilan si Jake. Hindi ko rin may kakaila, Papa Dudut, na nakakatukso si Jake. Gwapo siya at aminado ako roon. Malalim ang mga mata niya na parang laging may binabasa sa akin. Yung tipong tititig siya at biglang magpapalipad ng biro na mapapaisip ka kung seryoso ba o nagjo-joke lang. Sa tuwing magpapakita siya ng lambing ay parang may iba siyang karisma. At ang mas mahirap tanggihan ang hubog ng katawan niya. Paano ba naman laging naka-fit na shirt at kung minsan pa ay bigla na lamang magtatanggal ng suot na pangitaas kapag mainit. Lalo na kapag galing siya sa gym ng kondo. Sino ba naman ang hindi matutukso? Para siyang si Wendell Ramos, nakakatakam. Pero hindi lang yon, mabait din si Jake. Yon, Papa Dudut, ang mas nakakalito. Kasi hindi siya mahirap mahalin. Kung single lang talaga ako sa mga simpleng bagay, ay nagpapakita siya ng malasakit. Minsan ay binibigyan niya ako ng pagkain kapag alam niyang pagod ako at may mga pagkakataong nagiging masaya ako kapag nandyan siya. Na para bang nakakalimutan kong may Harold na ako. Kaya lang, Papa Dudut, alam ko pong mali. Hindi ko dapat hayaang malunod ako sa tukso. Pero paano kung mismong tukso na ang laging nasa tabi mo? Tuwing gabi ay iniisip ko kung dapat ko bang sabihin kay Harold ang mga ginagawa ni Jake na paramdam sa akin o hayaan ko na lamang. Pero paano kung ako na itong unti-unting nahuhulog? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating ang panahon na halos hindi na talaga kami magkasundo ni Harold. Ang hirap kasi ng sitwasyon namin, magkaiba ang shifting namin sa trabaho. Panggabi siya habang pangumaga naman ako. Madalas paalis pa lamang ako ng bahay, siya naman ay kakarating lamang mula sa trabaho. At kapag uuwi na ako ng hapon ay tulog naman siya para maghanda sa kanyang shift. Parang dumating na kami sa punto na nagiging parang mga boardmate na lamang kami. Nagkakasalubong pero bihirang magkausap ng maayos. Minsan ay nagkakainitan pa ng ulo namin kapag pilit naming sinisingit ang pag-uusap kasi pareho kaming pagod. Dahil sa ganitong sitwasyon, si Jake ang mas madalas kong nakakasama sa gabi. Siya yung tipo ng tao na laging handang makinig at sumabay sa mga trip mo. Mapakapi man yan o simpleng tambay lang. Sa totoo lang ay nakakapawi rin ng pagod ang presensya niya. Wala siyang halong pressure kapag kasama ko siya. Parang ang gaan-gaan lang. Nawala yung takot ko sa kanya kasi mas hindi na tulad ng encounter ko sa kanya na harapan niya talagang sinabi na gusto niya ako. Maingat na siya na hindi ako mailang.
Kaya ang pagkagusto niya sa akin ay hinahayaan ko na lamang kasi masarap pala siyang kasama. Pero hindi ko rin maitatanggi, Papa Dudut, na habang lumilipas sa mga gabi ay mas nagiging komplikado ang lahat. May mga simpleng hawak sa braso na alam kong sinasadya niya dahil open naman siya sa akin na gusto niya ako. Iba ang titig niya sa akin. Nakakagulo ng isip kapag tinitignan ko ang mukha niya. Hindi ko rin maiwasang ikumpara siya kay Harold. Si Harold na dati laging sweet ay naging malayo na sa akin. Naintindihan ko naman na pagod siya sa trabaho pero hindi ko maiwasang hanapin yung dating kami. Yung masaya, laging may oras para sa isa't isa. Kay Jake ko yon naramdaman at doon ako takot. Ayokong malunod sa atensyon na binibigay niya. Tuwing gabi pag uwi ko iniisip ko kung mali na ba itong nangyayari. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, ang hirap pigilan kapag ang lungkot mo napapalitan ng saya pero sa piling pa ng iba. At tuwing nag-aaway kami ni Harold, naiisip ko ang magandang samahan namin ni Jake. Para kasing walang linggo na hindi kami nag-aaway ni Harold noon, Papa Dudut. Han, magkano na naman ang binigay mo sa nanay mo? Bakit? Ano na naman ba to, Han? Ano pa ba? Ubus na naman ang pera natin, 'di ba? Kalahati ng sweldo mo napunta sa kanila. Alam mo naman na nag-iipon tayo eh. Paano yung wedding natin? Malayo pa tayo sa target nating budget. Eh anong gusto mo? Hayaan ko silang magutom? Hindi naman sa ganun, pero paano tayo? Wala na naman tayong ipon. Tsaka, sa atin pa nga lang kulang na buti sana kung kumakain ka lang ng gulay. Alam naman natin na malaki ang gastos natin sa pagkain, di ba? Kahit condo share tayo dito, malaki pa rin yun. Ang hirap kaya mag-budget. Ruby naman, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Magulang ko sila. At ako, hindi pa dapat iniisip mo rin ako? Ito na naman tayo. Uuwi ka nga sa bahay pero ito naman ang madadatnan mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Harold. Nandyan na ako na magulang mo sila. Pero parang ikaw na halos bumubuhay sa kanila. At saka dun sa kapatid mong batugan. Nagiging argument na to, Ruby. Tigilan na natin to. Wala na tayong natitira para sa sarili natin. Kahit hindi na nga matuloy ang kasal eh. Ang sa akin lang, paano kung magkasakit tayo? Paano kung may biglang emergency? Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Para matustusan ang pangangailangan ng lahat. Hindi, Harold! Hindi natin responsibilidad ang buong pamilya mo. Bakit ba parang ako pa may kasalanan na gusto ko tayong mag-ipon? Gano'n naman dapat eh. Bubuo na tayo ng pamilya. Dapat paghandaan natin to. Hindi na pwedeng ganito lang tayo. Alam kong gusto mong mag-ipon, Ruby. Pero hindi ko kayang talikuran ng pamilya ko. Hindi ko kayang magsawalang bahala na lang. So ano, magpapakahirap tayo habang buhay para lang suportahan silang lahat? Hindi tayo yayaman sa ganito. Kahit kailan hindi tayo uusad. Pwede ba tumigil ka na? Ganito na lang parate. Gusto mo akong pinapa-shut up? Hindi sa ganun. Ewan ko ba sa'yo? Halos araw-araw na lang ganito tayo. Wala bang araw na hindi tayo tahimik? Eh kasi naman ikaw naman parati nagdadala ng problema. Ako? Ruby naman. Parang wala ka nang nakitang mabuti sa akin. Pati tong pagbibigay ko ng pera sa kanila ginawa mong issue. Issue naman talaga. Kasi we're partners, Harold. Anong gusto mong gawin ko, Ruby? Putulin ang relasyon ko sa kanila? Kalimutan na lang na may nanay at tatay akong umaasa sa akin? Hindi ko sinasabing putulin mo sila. Pero dapat pwede nilang maintindihan na may sarili ka ng pamilya. Hindi pwedeng habang buhay sila nakaasa sa'yo. E di magpakasal na lang tayo para matauhan sila. Kahit tayo-tayo na lang. Wala yung plano natin na engrande. Para malaman nilang may pamilya na akong inuuna. Yun ba ang gusto mo? Ha? Oo. Pwede naman kung yan ang solusyon para matigil na tong kahibangan na parang wala kang sariling buhay. So pakakasalan mo lang ako para tumigil sila sa panghihingi? Ganun ba? Hindi dahil mahal mo ako? Ano bang pinagsasasabi mo?
Hindi ba obvious na mahal kita? Kahit nga hindi matuloy yung pangarap kong kasal, handa ako dahil mahal kita eh. Pero paano tayo mabubuhay kung puro na lang tayo bigay? Di mo lang naiintindihan, Ruby. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, kaya mo bang tiisin ang magulang mong humingi ng tulong? Eh paano naman ako, Harold? Bakit ako ang kailangang magtiis? Dahil mahal kita. Dahil gusto ko magsimula tayo ng pamilya. Pero hindi ko sila basta iiwan. Alam mo, Harold, minsan pakiramdam ko hindi tayo partners eh. Parang ako ang taga-remind lang sa'yo na dapat mong unahin ang sarili mo. At ako, pakiramdam ko parang gusto mong maging makasarili ako. Ano? Hindi ganun. Hindi pagiging makasarili ang unahin ang kinabukasan natin, Harold. Di mo kasi talaga naiintindihan, Ruby. Kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, malalaman mo kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. At ikaw, naiintindihan mo bang nararamdaman ko? Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Sabihin mo. Ayoko na ng ganito, Harold. Ayoko na ng paulit-ulit na ganito. Ano? Gusto mong maghiwalay na lang tayo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pagod na ako sa ganitong klase ng buhay. Masakit para sa akin ang naging away namin ni Harold Papadudut. Hindi ko inakala na hahantong kami sa ganitong sitwasyon. Mahal ko siya pero sa galit at sama ng loob ko ay may mga salitang nabitawan ako na hindi ko na mababawi. Hindi ko alam kung dahil sa bugso ng damdamin o dahil matagal ko nang kinikimkim ang sakit, pero kahit ano pang dahilan ay nasaktan ko siya. At alam kong nasaktan din ako sa mga nangyari. Pagkatapos ng aming matinding pagtatalo, pakiramdam ko ay parang naubos ang lakas ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung sino ang dapat kong lapitan. Doon pumasok si Jake sa picture. Siya ang nag-comfort sa akin sa panahon at pakiramdam ko ay nag-iisa ko. Hindi siya nagtanong. Hindi niya ako pinilit magsalita at hinayaan lamang niya akong umiyak at ilabas ang bigat ng loob ko. Ramdam ko ang sincerity niya sa pakikinig at sa pagbibigay ng pag-aalaga. Sa kanya ko naramdaman ang init ng isang taong handang dumamay. Pero hindi pa doon natapos ang lahat, Papadudut. Nasundan pa ng isa pang away ang nangyari. Hindi ko inaasahan na magiging mas komplikado pa ang sitwasyon at hindi ko na kayang bigat ng damdamin ko kaya nagpa siya akong lumayo muna. Pakiramdam ko ay kailangan kong huminga at kailangan kong magpahinga mula sa lahat ng gulo. Doon nag-offer si Jake na doon na lamang muna ako sa kwarto niya magpalipas ng gabi. Alam kong hindi yon tama pero pumayag ako. Ang mahalaga lang sa akin ay ayokong matulog sa room namin ni Harold kahit wala siya at pumasok na sa trabaho. Habang nakahiga ako sa kama ni Jake ay hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari. Napatanong ako sa sarili ko, tama ba ang ginawa kong desisyon? Tama bang dito ako nagpunta? Pero sa kabila ng lahat ng tanong sa isipan ko, ang sigurado lamang ako ay isa. Pagod na ako. Gusto ko lang mapag-isa kahit saglit. Gusto ko lang maramdaman na may isang tao pa rin na nandyan para sa akin. Kahit na hindi ko siya hiningi, Papadudut. At sa gabing yon si Jake ang naging sandalan ko, Papadudut. Ruby, tahan na. Siguro, kailangan mo nang matulog para naman magkaroon ka ng lakas. Grabe din yung away nyo kanina ni Harold eh. Pasensya na talaga, Jake. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo eh. Ang sama-sama lang talaga ng loob ko. Marami akong sinakripisyo para sa relasyon naming dalawa pero hindi pa rin kami magkasundo. Eh, eto ako lang to ha. Baka siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa. I'm sorry pero yung kasi yung nakikita ko eh. Huwag kang humingi ng sorry.
Wala ka namang kasalanan eh. Mabuti nga't ang bait mo sa akin. Noon, akala ko, Akala mo ano? akala ko hindi kita makakasundo. Sus, ako pa ba? Kaya nga nagmana sa akin yung anak ko eh. Kita mo naman, sobrang bait. Kasi marunong ako makisama. At sure ako na wala siyang problema ngayon dun sa camping nila. Hindi mo ba pupuntahan yung anak mo? Kaya na niya sarili niya. Tsaka nagsabi na rin ako sa teacher niya na kapag may problema, sana naman wala, i-message lang ako. Nakasave naman dun sa teacher yung number ko kaya pwede niya akong tawagan anytime. Mabuti kung ganun. Tinuturuan mo palang maging independent ang anak mo. Oo, kailangan eh. Ruby, pwede ba akong tumabi dyan sa kama? Ano? Kasi medyo maliit tong sofa eh. Mukhang di rin ako makakatulog dito, hindi komportable. Kailangan ko rin ng lakas para bukas kasi susunduin ko si Liam sa camping nila. Oo naman. Dito lang ako sa may gilid ng kama. Salamat. Naiilang ka pa rin ba sa akin? Alam mo, sobrang pangarap ko talaga to yung magkatabi tayo sa kama. Jake, siguro hahanap na lang ako ng hotel. Doon na muna ako. Bakit naman? Hindi mo kailangan umalis. Bakit mag-hotel ka pa? Okay ka naman dito. Wala namang ibang tao. Tayong dalawa lang. Tsaka, mas mabuti na to. May kausap ka. May katabi ka. Ayaw mo ba akong katabi? Pareho tayong may sabit. Pero nararamdaman mo rin naman yung nararamdaman ko. Di ba? Jake, Ano pa bang hindi mo maintindihan, Ruby? Gustong gusto kita. At tuwing nakikita kita, lagi kong naiisip na sana single na lang ako. Sana wala akong anak, sana wala akong asawa. Gustong gusto kitang ligawan. Alam mo ba pag nag-aaway kayo ni Harold, gusto kitang protektahan. Gusto kitang yakapin, gusto kong pawiin yung sakit na nararamdaman mo. Kasi ayoko nasasaktan ka. Jake, malito. Teka, Ruby, saan ka pupunta? Natatakot ako. Wala ka namang dapat ikatakot eh. Tulad nga ng sabi ko, gustong gusto kitang alagaan. Gustong gusto kitang protektahan. Tsaka alam ko, ramdam na ramdam ko na gusto mo rin ako. Sige nga, Ruby. Sabihin mo nga sa akin na hindi totoo yung nararamdaman ko. Tingnan mo ako sa mga mata. Sabihin mo na hindi mo ako gusto. Hindi to pwede. Ruby, hindi mo pa ba napapansin? Pinagtagpo tayong dalawa. Mahal na kita. Naguguluhan ako. Ruby, hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, mahal kita. Alam mo, kung wala lang si Harold, pwede kitang mahalin eh. Hindi mo ako pwedeng mahalin kasi may Harold. Hindi pa naman kayo kasal eh. So ibig sabihin pinipigilan mo lang yung sarili mo. Pero ang totoo, mahal mo na talaga ako. Siguro. Anong siguro? Hindi ako naniniwala sa'yo. Yang nararamdaman mo wala nang pag-aalinlangan yan. Alam ko na sigurado ka na. Mahal na mahal kita, Ruby. Gusto kitang alagaan. Mahal din kita. Sabi ko na nga ba eh. Alam ko talaga na mahal mo na ako. Oo, mahal kita. Pwede ba kitang halagaan, Ruby? Jake. Gustong gusto kitang maangkin ngayon, Ruby. Sige, angkinin mo na ako, Jake. Papadudot may nangyari po sa aming dalawa ni Jake. At sa gabing yon ay hindi ko iniisip kung ano ang magiging kahihinatnan ng ginawa ko. Para sa akin ay tama ang mga nangyari sa aming dalawa at kailangan ko ang init sa aking katawan at binigay yon ni Jake. Inangkin niya ako at binigay ko ng kusa ang aking pagkababae. Alam kong mali dahil may asawa nga si Jake pero ginawa ko pa rin.
Buong magdamag kaming nagyakapan at pinagsaluhan ang init ng pag-ibig. Buong gabi akong nangangarap na sana'y si Jake na lamang at sana'y pareho kaming single, pero hindi. Hinayaan ko na magkasala ako, Papa Dudut, at pumayag akong isekreto ang aming relasyon na dalawa. Hindi po alam ni Harold na kapag wala siya sa condominium ay sinasalasihan na siya ni Jake. Si Jake na ang halos nagmamay-ari ng katawan ko at siya nagpapaligaya sa akin sa bawat araw. Papa Dudut, hindi ko na hinihingi kay Harold na makipaglabing-labing siya sa akin dahil napupuna naman ni Jake ang kakulangan na yon. Mas satisfied ako kay Jake dahil siguro sa matagal na hindi niya kasama ang kanyang asawa ay sa akin niya ibinubuhos ang buong lakas niya. Mahal ko na si Jake at nagiging bisyo na ang angkinin niya ang katawan ko. Sa condo sharing setup na ito ay hindi lang condo ang sinishare, pati na rin ang bawat isa. Dalawang lalaki ang minamahal ko sa loob ng iisang condo unit. Walang nakakaalam ng relasyon naming dalawa ni Jake kung hindi kami lamang dalawa at maingat kami sa aming mga galaw. Kasi ayaw po namin, Papa Dudut, na baka mahuli kami at masisira ang aming mga buhay. Para sa amin hanggat maaari itatago namin itong lihim na relasyon na meron kami. At sa tuwing may pagkakataon ay ginagawa naming dalawa ang magkasiping at lihim na nagmamahalan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang beses nangyari ang pag-iisa naming dalawa ni Jake sa kama. Ilang beses na kaming nagkasala. Alam kong mali, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa tuwing magkasama kami, hindi ko maiwasang magpadala sa tukso. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya at may kakaiba siyang pag-aalaga at atensyon na hindi ko nararamdaman kay Harold. Sa kanya, pakiramdam ko ay espesyal ako. Parang ako lang ang mahalaga sa mundo niya. Kaya naman paulit-ulit akong bumabalik sa kanya kahit alam kong mali. Paulit-ulit namin ginagawa sa room niya o sa room namin ni Harold kapag wala ang anak niya o wala si Harold. Parang kami ang mag-asawa kapag kami lang ang naiwan sa unit namin. Sa bawat pagkakataon na kami lang ni Jake ang naiiwan sa kondo, laging may kaba sa puso ko. Alam kong delikado ito, alam kong isang maling galaw lang ay maaaring mabuko kami. Pero sa kabila ng takot ay patuloy pa rin ang ugnayan at relasyon ko sa kanya. Lagi akong may dahilan. Isa na lang. Huling beses na ito. Pero nauulit at nauulit pa rin. Para akong isang taong nahulog sa isang malalim na hukay at hindi makaalis. Para akong isang asong nauulol sa kanya. Hanggang dumating ang araw na pinakakinakatakutan ko. Nahuli po kami ni Harold. Ang masayang mundo na binuo ko kay Jake ay biglang gumuho sa isang segundo. Hindi ko makalimutan ang itsura ni Harold nang makita niya kami. Para siyang namutla pero hindi siya agad nakapagsalita. Nanigas siya sa kinakatayuan niya at sa mga mata niya ay nakita ko ang sakit at galit. Parang hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya. Alam kong nasaktan ko siya at sa totoo lang ay wala akong kahit na anong salitang pwedeng sabihin para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Si Jake naman ay hindi agad nakapagsalita at nakagalaw. Para siyang natulala. Hindi rin niya alam kung paano magpapaliwanag. Kakatapos lang namin gawin ang bagay na yon sa kama at wala pa kaming saplot. Pareho kaming naka-underwear lang at hindi ako makagalaw. Hindi makatingin ang diretso kay Harold, Papa Dudut.
Sobrang saya ko talaga, Ruby, kapag ginagawa natin to. Ikaw talaga. Bilisan mo na lang, baka hinahanap ka na ni Liam. Hindi ako hinahanap nun. Basta hawak niya yung tablet niya, may sarili ng mundo yun. Halikan ko nga tong leg mo. Bango-bango. Nakikiliti ako. Ruby? Anong... Jake? Anong ginagawa nyo? Harold, Anong ibig sabihin nito? Harold, bro. Bali ano kasi... teka, Hayop huwag mo ka. tinula. Kalma ka lang. Linawin nyo to! Pinaglololoko nyo ako! Ayusin nyo nga ang pagsuot nyo ng mga damit nyo! Halatang nagpakamot ka sa lalaking to! Harold, please. Kalma ka lang, Harold. Makinig ka kasi kay Ruby. Hayop ka! Ang yabang mo! Pinagkatiwalaan kita! Yung pala sinasalisihan mo na ako? Eh ano ngayon? Tatanga-tanga ka kasi kaya ka nasasalisihan eh. Tama na. Jake, lumabas ka na lang. Please. Oo, lalabas na Bakit ako. mo siya pinapalabas? Harold, Anong huwag kang gusto na iiyak, ha? magpatayan kayo? Iiyak na Isa sa yan. inyo mamatay o makulong? Harold, Bakit, Ruby? sorry. Sorry. Ganun na lang? Sorry? Nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Pero bakit ganito ang isinukli mo sa akin? Ginawa mo akong tanga. Ginawa niyo akong tanga. Napakatanga ko. I'm really sorry. Natukso lang ako. Ano? Natukso? Paano mo nagawa to sa akin? Harold, sorry. Hindi ko gustong masaktan ka. Hindi mo gustong masaktan ako? Ilang beses mo ako niloko, Ruby. Ilang beses kayo nagkita. Ilang beses mo siyang pinili. Ilang beses kayo nagsiping na dalawa. Ilang beses yung ginawa sa loob ng room natin. Yun na nga. Kahit isang beses o araw-araw, isa lang ang tama rito. Pinagtaksilan mo ko. Mahal kita, Harold. Mahal, huwag ka na magpatawa. Ruby, kung mahal mo ako, bakit mo ginawa to? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Matapos mong ipaangkin yung sarili mo sa kanya, hindi mo alam? Ruby, lumandi ka sa iba. Ang landi mo. Hindi ka na kontento sa akin? Parati ka kasing pagod. Anong klaseng katwiran yan? Naghahanap tayo ng pera para may maipon tayo sa kasal. Para makabili tayo ng lupa at makapagpatayo ng bahay sa probinsya. Eh sinabi mo sana kung talagang kating-kating ka na para kamutin ko. Tapos, hindi yung ganito. Hindi pwede ang baluktot mong katwiran. Harold. Tapusin na natin to. Ano? Tapos na ang relasyong to. Tapos na tayo, Ruby. Wala nang tayo. Harold, wag naman. Please. Ano pang silbi ng relasyon natin? Hindi na mabubura ang kahalayan nyo. Wala nang natira dito sa akin ni katiting pang respeto sa'yo. Wala na. Han, wag naman. Hindi na mauulit to. Pangako. Hindi na ako tanga, Ruby. Mahal kita, Harold. Hindi kita kayang mawala. Alam mo, Ruby, hindi ko inakalang magagawa mo to sa akin. Binuhos ko ang lahat sa'yo. Pinangarap ko ang future natin. Pero anong ginawa mo? Patawad. Ang sorry, hindi nakakabura ng sakit. Anong ginagawa mo? Wala nang katuturang pang manatili dito. Aalis na ako. At baka makapatay pa ako ng tao. Magiging kriminal pa ako. Habang may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko, aalis na ako. Iiwan na kita. Huwag mo ko iwan, Harold, please. Gagawin ko lahat. Ipapakita ko sa'yo, mahal kita. Lumipat tayo sa ibang tirahan. Kahit anong gawin mo, hindi na mabubuo ulit ang tiwala ko sa'yo. Harold! Paalam, Ruby. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay parang bumagsak ang mundo ko sa bigat ng kasalanang nagawa ko. Wala akong mapagsabihan, wala akong matakbuhan at hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit matapos ang lahat ng ito. Nagkasala ako kay Harold, mahal niya ako at alam kong hindi niya kailanman inisip na magagawa ko ito sa kanya. Pinagtaksilan ko siya. Sinaktan ko siya sa parang hindi niya kailanman inakala. Napaulit-ulit akong nagpagamit sa ibang lalaki. Napakasakit isipin na ako mismo ang sumira sa tiwala niya, ang bumitaw sa pangakong dapat ay ako mismo ang nag-iingat. At hindi lang si Harold ang nasaktan ko.
pati na rin ang asawa ni Jake. Isang pamilyang buo ang nadungisan dahil sa akin. Kung talagang may respeto ako sa pagkatao ko ay hindi ko kinagat ang mga paramdam ni Jake. Hindi ko kinagat ang offer niya. Hindi ko kinagat ang mansanas ni Adan. Alam kong hindi ko maaaring gawing palusot ang nararamdaman ko ng mga panahong yon at hindi ko maaaring sabihin na nadala lamang ako o hindi ko sinasadya dahil ang totoo ay alam ko kung ano ang ginagawa ko. Alam ko pong mali, Papa Dudut, pero hinayaan kong lamunin ako ng tukso. Kaya hindi ko alam kung paano babawiin ang mga pagkakamaling ito. Hindi ko alam kung paano haharapin si Harold. Mas lalo kong kinakabahan sa maaring mangyari kung sakaling malaman ng asawa ni Jake ang tungkol sa amin. Siya ang tunay na biktima ng kasalanang ito at ang anak nila. At kahit na anong gawin ko ay hindi ko na mababawi ang mga nangyari. Gusto kong magtago, gusto kong burahin ang lahat ng ito pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang takasan ang sarili kong konsensya. Umalis ako sa condo unit na yon at winakasan ko na ang ugnayan namin ni Jake at nilunok ko lahat para lamang kausapin si Harold. Dahil ayaw kong mawala siya sa buhay ko. At umaasa ako na tatanggapin niya ako kahit buntis ako at si Jake ang ama ng dinadala ko. Harold, mag-usap naman tayo. Pwede ba? Ano pa bang pag-uusapan natin, Ruby? Harold, patawarin mo ko. Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad, Ruby. Tapos na tayo. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun? Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo ngayon pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataon? Matapos mo akong lokohin? Matapos mong itapon ang lahat ng pinagsamahan natin? Ano ba sa tingin mo, Ruby? Na madali akong kumbinsihin? Harold, alam ko nagkamali ako. Alam ko nasaktan kita. Nagpakagaga ako pero… Pero ano? Natukso ka lang dahil siya ang parati mong nakikita sa kondo? Dahil mas maganda ang katawan niya? Dahil ang gwapo niya? Huwag mong sabihin hindi mo sinasadya. Hindi aksidente ang pagtataksil, Ruby. Pinili mong gawin yan. Alam ko. Pero gusto kong itama ang mali ko. Mahal pa rin kita, Harold. Alam ko nasaktan kita pero sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mahal? Mahal mo ako? Pagmamahal ba ang tawag sa ginawa mo? Ruby, hindi ko na alam kung sino ka. Ang babaeng minahal ko noon, hindi niya kayang gawin to sa akin. Harold, buntis ako. Buntis? At gusto mong ako ang managot dyan? Wala ako ibang matatakbuhan. Wala ako ibang lalapitan. Ikaw lang. Ikaw lang ang meron ako. Ako lang? E di puntahan mo ang Jake mo. Kasi kung gusto mong palabasing ako ang ama, hindi tayo sure dyan. At kung ako man, hindi na rin ako babalik sa'yo. Harold, wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Ruby, hindi ako tanga. Huwag mo naman akong gawing bobo. Sige na, umalis ka na. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Harold, please naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana naisip mo yan bago ka pumasok sa problemang yan. Pinili mo yan, Ruby. Pinili mong ipagpalit ako. Pinili mong humilata sa lalaking yun. Para kang higad na nangangate. Tapos ngayon, babalik ka sa akin dala ang bunga ng pagtataksil mo at aasa kang tatanggapin pa kita? At ang bonus, gusto mong pakuin sa akin ang batang hindi naman sa akin. Wow! Panalo ka dun ah. Ibang klase ka. Harold, please. Bitiwan mo ang kamay ko. Hindi ko to kayang itaguyod mag-isa. Wala nang ibang aako sa batang to. Hindi ko problema yan, Ruby. Hindi ko responsibilidad ang pagkakamali mo. Luluhod ako. Mahal pa rin kita, Harold. Alam mo, Ruby, kung talagang mahal mo ako, hindi mo sana ako sinaktan ng ganito. Hindi mo sana ako niloko. Harold, anong gagawin ko? Hindi ko na alam, Ruby. Basta ang alam ko lang,
wala ka nang babalikan sa akin. Sige na, umalis ka na. At tama na yan pag-load mo. Hindi ako santo. Tsaka hindi ako nadadaan sa mga ganyan. Hindi mo awala ang panluloko mo sa akin. Hindi maalis-alis sa utak ko yung nakita ko. Yung nadatnan kong kayupan yung dalawa. Kaya umalis ka na. Alis! Harold! Ano pa bang gusto mo mangyari? Kakalad ka rin kita paalis dito? Yun ba ang gusto mo? Sige! Halika! Doon ka sa labas! Harold! Umayos ka! At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin! Papa Dudut, sobrang bagsak na bagsak ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Feeling ko ay iniwan ako ng mundo at feeling ko ay eto na ang bunga ng pagtataksil ko kay Harold. Hindi ko siya masisisi sa ginawa niya, ako naman ang may kasalanan ng lahat. Naging selfish ako at pinili ko ang mali at mas bumagsak ang mundo ko nang nalaman na ng buong pamilya ko at maging ng mga tao sa probinsya ang nangyari sa amin. Wala na po akong mukhang maiharap sa kanila at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga kamag-anak ko. Lalo na sina mama at papa na tiyak na nasaktan at nadismaya sa akin. Ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin, mga matang puno ng panghuhusga at pagtataka at pagkadismaya. Alam kong may mali akong nagawa at hindi ko rin naman masisisi si Harold na ipagkalat ang mga nangyari. Nasaktan siya ng husto, kaya hindi na niya napigilan ang sarili niyang maglabas ng sama ng loob. Pakiramdam niya ay nawala ang respeto niya sa sarili niya kaya hindi niya naisip ang magiging epekto nito sa akin. O baka naman gusto niyang ipahiya ako para maramdaman ko rin ang sakit at kahihiyan na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko at naiisip ko pa lamang ang sasabihin nila ay parang gusto ko nang lumubog sa lupa. Alam kong marami silang itatanong, paano nangyari ito? Bakit umabot sa ganito? Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang buhay ko matapos ang iskandalong ito. Mula nung kumalat ang balita ay hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa mga mata ng mga tao sa paligid ko. Kahit saan ako magpunta, pakiramdam ko ay may mga matang sumusunod sa akin, mga matang punong-puno ng pang-uusisa at panghuhusga. Mga bibig na puno ng panghuhusga sa akin. Kahit sa bahay na inuupahan ko sa ngayon, hindi po ako mapalagay. Kahit wala silang alam, parang nahihiya akong humarap sa mga tao. Pati na rin sa bago kong pinasukang trabaho, nahihiya ako sa nagawa ko. Wala po akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Alam kong may mga desisyon akong nagawang mali. Alam kong hindi ko dapat hinayaan na umabot pa sa ganito. Pero huli na ang lahat. Nangyari na ang mga nangyari. Ang tanong na lang ngayon ay paano ko ito haharapin? Paano ako babangon mula sa kahihiyang ito? At paano ko mababawi ang respeto ng mga taong minsan ang naniwala sa akin? Sobra po akong nasaktan. Lumipat sila ng ibang tirahan, Papa Dudut, sina Jake at ang kanyang anak. Hindi ko na alam kung nasaan siya. At inilipat niya rin ang kanyang anak sa ibang eskwelahan. Ayaw ni Jake na panagutan ang anak ko. Sumulat ako sa inyo, Papa Dudut, dahil nang makita ko ang anak ko ay nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan ang nagawa ko. Walang kasalanan ng bata at kailangan ko siyang mahalin kahit na ang tatay niya ay pinagsamantalahan lang ang kahinaan ko sa mga oras na kailangan ko ng lalaki sa tabi ko. Sana sa mga babae dyan ay mag-ingat kayo sa mga tulad ni Jake. At kung may Harold na kayo ay huwag na huwag kayong gumawa ng bagay na ikakasira ng inyong relasyon at baka mauwi sa sitwasyon na pagsisisihan ninyo habang buhay. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po sa pagtampok ng aking buhay sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ruby. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito?
Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.